pinakabuod ng 10 batayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Sa mga nakaraang video po natin ay natalakay natin ang mga 10 talata na pinagbabatayan na Diyos si Kristo at napatunay natin na mali ang kanilang pagkaunawa at interpretasyon dahil sariling opinyon at turo-turo ang ginamit. Sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Karamihan ng mga sektang pangrelihiyon ay naniniwala sila na ang Panginoong Yesus ay siya ang tunay na Diyos. Lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming mga talata sa Biblia na kanilang pinagbabatayan na nagpapatunay daw na Diyos si Kristo. Ang mga talatang ito ay tulad ng mga sumusunod. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pangapat, 1:1. Panglima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5-6. Pang-pito, 1:8:58. Pang-walo, unang 1:5:20. Pang-siyam, 1:20:28 at ang pang-sampu ay ang Titus 2:13. Ginawa po natin ng buod o summary ang mga 10 talatang ginamit ay upang bigyan natin ng diin na mali ang kanilang pagkaunawa at para lubos natin maunawaan kung ano ang tamang aral at konteksto ng nilalaman ng bawat talata nang hindi tayo maligaw ng mga bulaang mga ngaral. Bago po natin ibigay ang buod o summary na 10 talata ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbound the Truth. Pag-isuportahan na lang po ang aking channel, please subscribe. Maraming salamat po. Bilang buod o summary ng mga 10 talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo na mali ang pagkaunawa ay isa-isahin natin bigyan diin kung ano ang tamang konteksto at tamang aral ang sinasabi ng bawat talata. Una, ang 1:30. Kung babasahin po natin ang 1:30 ay wala po tayong mababasang iisa sila sa pagka-Diyos, kundi iyon ay pagdaragdag lamang at panlilinlang ng mga nagtataguyod na Diyos si Kristo. Pagkus kung uunawain ang buong konteksto ay hindi sa pagiging iisang Diyos ang Ama at si Kristo, kundi isa sila sa pangangalaga ng mga tupa. Kung babasahin po natin sa may unahan bago ang 1:30 ay malinaw ang paliwanag ng ating Panginoong Yesus na sinabi niya, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Malinaw na isa sila sa pangangalaga sa mga tupa na walang makakaagaw ninuman sa kamay ng Panginoong Yesus at lalong hindi maagaw sa kamay ng Ama na dakila sa lahat. Pangalawa, Hebreo 1:8. Ang Hebreo 1:8 ay may dalawang salin at ito ay magkaiba ng konteksto. Ang isang salin ay tinawag ng Diyos Ama na Diyos si Kristo at yung isang salin naman ay hindi tinawag na Diyos si Kristo. Basahin natin ang maling salin na kung saan tinawag na Diyos si Kristo ng Ama tulad ng salin ng New King James Version ng Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ang salin na ito ay maling salin dahil kailanman ay hindi tatawagin ng Diyos Ama ang kanyang anak na Diyos sapagkat wala siyang kinikilalang ibang Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos na wala siyang kinikilalang ibang Diyos na una sa kanya ni pagkatapos niya na mababasa po natin sa Isaias 44:8 at saka Isaias 43:10. Kaya kailanman ay hindi tatawagin ng Diyos Ama na Diyos si Kristo sapagkat wala siyang kinikilalang iba. Sa makatwid, mali ang salin na tinawag na Diyos si Kristo.
Ang tamang salin po ng Hebreo 1.8 ay ang Moffat Translation. Ganito po ang nakasulat sa Hebreo 1.8 na Moffat Translation. Sinabi niya tungkol sa anak, ang Diyos ay iyong trono magpakailanman, ang iyong maharlikang setro ay ang setro ng kapantayan. Dito ay pinapakita na malinaw na iisa lamang ang Diyos at ito ay ang Ama. At ang anak ay malinaw na uupo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, dinala si Jesus sa langit at naupo sa kanan ng Diyos na mababasa sa Marcos 16:19. Kaya maliwanag na hindi Diyos si Kristo dahil walang kinikilalang ibang Diyos ang Ama liban sa Kanya. At si Kristo ay upo sa kanan ng Diyos. Sa makatuwid, kailanman hindi tatawagin ng Diyos Ama na Diyos si Kristo dahil wala siyang kinikilalang ibang Diyos na una sa Kanya ni pagkatapos man. Pangatlo, Isaiah 9:6. Ang Isaiah 9:6 ay sinalin sa Ingles mula sa Hebreo, subalit pinagputol-putol ang nabanggit na talata para lamang palabasin na si Kristo ang tunay na Diyos. Basahin po natin ang nakasulat sa Isaiah 9:6 ng New King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kung unawain po natin ang konteksto na ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Malinaw ang sinabi ay pangalan at hindi kalagayan. Kung babasahin sa Hebreo, ganito po ang pangalan ng ating mababasa sa aklat ng Isaiah 9:6 ng Jewish Publication Society of America. For a child is born unto us, a son is given unto us, and the government is upon his shoulder, and his name is called Pelejoes El-Gibor Abi Adsar Shalom. Ano po ang pangalan na itatawag? Ang sabi ay Pelejoes El-Gibor Abi Adsar Shalom. Kung mapapansin po ninyo ay isang pangalan na dire-diretso. Subalit dahil sa mapanlil ng naturo ay inilimbag sa Ingles na may daya at ito ay pinaghiwa-hiwalay at nilagyan ng kama o kudlit para palabasin na Diyos si Kristo. Subalit hindi maikakaila ang katotohanan na pangalan ang tinutukoy at hindi kalagayan. Apat, 1:1 at 14. Sa 1:1 at 14 ay madaling mapaniwala ng mga bulaang mga ngaral ang mga tao na si Kristo ay siya ay Diyos na nagkatawang tao, lalo na kung hindi mo inunawa ang tunay na konteksto ng nabanggit na talata at kung ano ang tinutukoy ng sumulat. Lalo na kapag binasa ang 1:1 ay itutuloy sa 1:14 ay talaga namang mapapaniwala kanila na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kung maririnig mo na ang salita na nagkatawang tao at iyon ay si Kristo, ay talagang malilinlang ka, lalo na pag binasa nila ang ikatlong sugnay na ang salita ay Diyos. Kung unawain natin mabuti ang 1:1 ay walang binabanggit na Kristo o Jesus, pagkus ang sinasabi ay sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Hindi si Kristo ang mismong salita, pagkus iyon ay ang salita o tinig ng Diyos. Kaya sinabi na sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita, sapagkat yon ang ginamit sa paglalang na mababasa sa aklat ng Genesis. Sa panahon ng paglalang ay mababasa ang katagang at sinabi ng Diyos. At bakit sinabi sa talata na ang salita ay Diyos? Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan na mababasa sa Lucas 1:37. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan tulad mismo ng Diyos na makapangyarihan. Kaya ang salita ng Diyos ang ginamit sa paglalang sapagkat tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos na kung ano ang bibigkasin ay siyang mangyayari. Bakit sinabi na ang salita ay nagkatawang tao?
sapagkat ang salita o pangako ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan. Ibig sabihin, si Kristo ang kinatuparan ng salita ng Diyos na magkakaroon ng Kristo na mababasa sa 1 Pedro 1:20. Kaya nang dumating ang panahon ng katuparan ng pangako, ay isinugo niya ang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan na mababasa sa Galatians 4:4. Kaya ang plano o salita ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan ay noong ipinanganak si Kristo ng isang babae at ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, naganap ang pagliktaw ni Kristo sa pamamagitan ng salitang pangako ng Diyos. Kaya malinaw na hindi si Kristo ang mismong salita, kundi siya ang kinatuparan ng salita o pangako ng Diyos para sa kanyang mga lingkod. Panglima, Romans 9:5. Ang Roman 9:5 ay isa rin sa mga kontrobersyal na talata na kung saan ang ibang salin ay sinalin na si Kristo ang Diyos sa lahat o overall God para masuportahan ang paniniwalang Diyos si Kristo. Ang ganitong salin ay salin tulad ng New International Version, New Living Version, English Standard Version, New King James Version at iba pa. Ito ay natitiyak na mali ang pagkasalin sapagkat salungat sa ibang mga aklat ng Biblia na si Apostol Pablo rin ang sumulat, tulad ng sulat niya sa Ephesians 1:3 na ganito ang sinasabi, "Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo." Ibig sabihin, si Kristo ay may kinikilalang Diyos at iyon ang Ama, kaya hindi maaari na si Kristo ang overall God. Sinabi rin ni Pablo na, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, mababasa sa 1 Corinto 8:6. At gayon din sinabi ni Apostol Pablo na, mga lalaki ng Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang taong pinatotohanan sa inyo ng Diyos na pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga tanda na mababasa sa Gawa 2:22. Kaya malinaw na hindi si Kristo ang overall God sapagkat siya ay tao at hindi Diyos. Kaya nilinaw ni Apostol Pablo na sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na mababasa sa 1 Timoteo 2:5. Sa makatuwid, may isang Diyos at iyon ang Ama at may isang taong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao at iyon ang taong si Jesucristo. Kaya ang tamang salin sa nabanggit na talata ay ang salin tulad ng Revised Standard Version, Today English Version, Moffat Translation, at iba pa, na ang salin ay ganito ang sinasabi. Sila ay nagmula sa tanyag ng mga ninunong Ebreyo at si Kristo bilang isang tao ay kabilang sa kanilang lahi na mababasa sa Romans 9:5. Malinaw na si Kristo ay isang tao na tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao at hindi siya ang overall God. Panganim, Philippians 2:5 hanggang 6. Ang Philippians 2:5 hanggang 6 ay isang salin na talata na tinanggal ang salitang image, form, or nature ng ibang salin ng Biblia para palabasin na Diyos si Kristo. At kung hindi man inalis, ay pinapaliwanag na si Kristo ay existido na siya at siya ay Diyos sa pasimula na nagkatawang tao lamang para masuportahan ang kanilang paniniwala. Basahin po natin ang Philippians 2:6 na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Hindi dahil binanggit sa talata na si Kristo ay nasa anyong Diyos ay ibig sabihin ay Diyos na. Dahil ang Diyos Ama ay walang anumang anyo tulad sa makikita sa tao, mababasa sa Deuteronomy 4:15. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu na mababasa sa 1:4-24 at ang Espiritu ay walang laman at buto na mababasa naman sa Lucas 24:39. Ang anyong Diyos ay hindi likas na kalagayan, kundi ito isang katangian tulad ng sinabi ni Apostol Pablo na ang kalwalhatian ni Kristo ay siyang larawan ng Diyos na mababasa sa 2 Corinto 4:4.
At isa pang katangian na larawan ng Diyos na nasumpuan kay Kristo ay ang pagiging makatwiran at kabanalan na mababasa sa Ephesians 4:24. Kaya ang sinabi ni Apostol Pedro na mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay na mababasa sa 1 Pedro 1:15. At ito ay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na siyang katotohanan na dapat sundin para maging banal ayon sa ating Panginoong Yesus. Mababasa sa 1:17. Sa makatwid, hindi kalagayan sa pagka-Diyos ang pagiging kalarawan ng Diyos, kundi ito isang katangian o karangalan na hinahanap ng Diyos sa bawat tao. Pangpito, 1:8-58. Hindi katibayan na Diyos si Kristo dahil lamang sinabi niyang, "Ako nga" o "I am." Ang mga tagapagturo na Diyos si Kristo ay pilit na kinokonekta ang 1:8-58 na kung saan sinabi ni Kristo ang salitang "I am" o "Ako nga" sa talatang Exodus 3:14 na kung saan sinabi rin ng Diyos Ama na siya ay "I am" o "Ako nga". Kaya ang naging konklusyon nila na si Kristo ang tunay na Diyos at sila ay isa. Sa halip ang mismong Biblia ang pasagutin nila, ang ginawa ay nagbigay ng sariling opinyon o kuro-kuro. Kung ganito ang kanilang paniniwala dahil lamang sa salitang "I am" o "Ako nga" ay Diyos na si Kristo, ay dapat din nila tanggapin na Diyos din ang isang bulag na nagpakilala rin siya na "I am" o "Ako nga" na mababasa sa 1:9-9. At gayon din ang isang anghel na Diyos na nagpakilala rin siya na siya si "I am" o "Ako nga" na mababasa sa Hukom 13:11. Pero ang katotohanan, ang pangalan ng binigay ng Diyos kay Moises sa Exodus 3:14 sa wikang Hebreyo ay Eye Aser Eye na mababasa sa Jewish Literacy. Base sa mga tagapagsalin ng Hebreyo to English, ayon kay Rabbi Joseph Teleskis, ay walang eksaktong kahulugan o katumbas sa salitang Ingles ang pangalan ng Diyos at ang pinakamalapit na salin ay ang "I shall be what I shall be" at bagamat minsan ay sinasalin sa "I am what I am". Kaya ang 1962 Jewish Publication Society na salin ng Torah ay nawalan ng pag-asa na makagawa ng isang tumpak na rendition at iniwan na lamang ang mga salita sa kanilang Hebreo na orihinal. Sa makatwid, ay hindi si Kristo ang Diyos na nagsalita sa Exodus 3:14 sapagkat ang Diyos ay nagpakilala kay Moses sa pangalan na Eye Aser Eye at ang pinakamalapit na salin sa English ay "I shall be what I shall be". At si Kristo, kailanman ay hindi siya nagpakilala na siya si Eye Aser Eye. Ibig sabihin, hindi siya ang tunay na Diyos. Pangwalo, unang 1:5-20. Ang unang 1:5-20 ay madalas sinisipin ng mga nagtuturo na si Jesucristo ang siyang tunay na Diyos. Sinasabi nila na ang antecedent na panghalip na ito sa ikalawang pangungusap na talata ay si Jesucristo na siyang pangalang nauna dito. Sa madaling salita, dahil pagkatapos na nabanggit ang salitang Jesucristo, sa unang pangungusap ay sumunod ang salitang ito sa sumunod na pangungusap. Ang naging konklusyon nila na ang salitang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo para palabasin na siya ang tunay na Diyos na binabanggit. Kung sisiyasatin mabuti ang talata, malinaw ang sinabi na naparito ang anak ng Diyos at upang makilala siya na totoo na ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Una, ang naparito ay ang anak ng Diyos at hindi ang Diyos Ama. Ang naparito sapagkat malinaw ang sinabi ni Kristo sa 1:17-3 at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Si Kristo ang isinugo at ang nagsugo ay ang Diyos. Pangalawa, sinabi na naparito ang anak upang makilala natin siya na totoo at ito ang buhay na walang hanggan. Ano yung katotohanan dapat nating makilala para sa buhay walang hanggan? Sinabi ni Jesus sa 1:17-3, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa makatuwid,
Naparito ang anak upang ipakilala kung sino ang iisang Diyos na dapat kikilalanin para sa buhay na walang hanggan. Kaya malinaw na hindi si Kristo ang tunay na iisang Diyos, kundi ang Ama lamang. Isinugo si Kristo sa lupa na ang kanyang layunin ay ipakilala ang tunay na iisang Diyos, tulad ng tinanong siya ng guro ng batas kung alin ang pinakamahalagang utos. Ang sagot ni Kristo, "Tinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa." Mababasa sa Marcos 12:28-29. Kaya si Kristo ay hindi Diyos kundi naparito upang ipakilala ang tunay na iisang Diyos. Pangsyam, Juan 20:28. Si Apostol Tomas ay isang alagad ni Kristo na hindi sumasampalataya hanggat walang patunay. Kaya ang tawag sa kanya ay doubting apostle na laging nagdududa. Noong sinabi ng mga apostol na nakita nila si Jesus kay Tomas ay hindi naniwala, bagkus sinabi niya, "Hanggat hindi ko makita ang mga pilat ng mga pako sa kanyang mga kamay at ilagay ang aking daliri sa mga peklat na iyon at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala." Nakasulat sa Juan 20:24 hanggang 25. Kaya hindi sapat na basihan na Diyos si Kristo dahil lamang sa sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, sapagkat wala sa aktong pagtuturo kundi nasa aktong pagkabigla. Kaya noong muling nagpakita si Jesus sa mga lagad na kasama nila si Tomas, nakalak ang mga pinto. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi kay Tomas, "Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Pagkatapos iabot mo ang iyong kamay at ilagay ito sa aking tagiliran. Itigil mo ang iyong pagdududa at maniwala ka." Na nakababasa sa Juan 20:26-27. Ang naging reaksyon ni Tomas sa kanyang pagkabigla ay binanggit ang Panginoon ko at Diyos ko. Ibig sabihin, hindi nagtuturo si Apostol Tomas kundi nasa aktong pagkabigla. Maging ang ibang mga apostol din ay hindi lang sila nabigla nung unang makita nila ang ating Panginoong Yesus pagkatapos mabuhay, kundi sila'y kinilabutan ng hanghintakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu na mababasa sa Lucas 24:33-36-37. Sa inakala nilang nakakita sila ng espiritu o nakakita sila ng Diyos, ay sinaway at itinuwid sila ni Kristo na sinabi, "Tingnan niyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, ipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin." Sa makatuwid, si Kristo ay tao na mababasa sa Juan 8:40 at hindi Diyos, sapagkat ang tunay na Diyos ay espiritu na mababasa sa Juan 4:24. Kaya malis ang paniniwalang Diyos si Kristo dahil lamang sa sinabi ni Apostol Tomas ang salitang "My Lord and my God", sapagkat ito'y wala sa aktong pagtuturo kundi sa pagkabigla. Pang-10, Titus 2:13. Ang Titus 2:13 ay isa rin sa mga talata na kontrobersyal, sapagkat may dalawang salin na kung saan ang isa ay si Kristo ay siya ang dakilang Diyos, samantalang yung isa ay ang Ama ang dakilang Diyos. Kung gayon na may dalawang salin ang nabanggit na talata, alin sa dalawa ang tamang salin na dapat gamitin? Basahin natin ang maling salin ng New King James Version ukol sa Titus 2:13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito ay binanggit na si Kristo ang dakilang Diyos. Basahin naman natin ang tamang salin na salit ng Moffat Translation sa Titus 2:13 na naghihintay daw sa mapalad na pag-asa na pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at ng tagapagligtas na si Kristo Jesus. Base sa dalawang salin, una, ang salin ng New King James Version, New International Version, English Standard Version at iba ba ay isang subject na persona ang pinag-uusapan at yun lahat ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo.
at sa mga salin na ito na si Kristo ang great God and Savior. Sa pangalawang salin, sa salin ni Moffat, New World Translation at iba pa, ay dalawang persona o subject ang pinag-uusapan at ito ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Para sa katotohanan, maling salin na gamitin na si Kristo ay siya ang great God and Savior sapagkat sa mga sulat ni Apostol Pablo ay laging dalawang persona ang tinutukoy na magkaiba ang kalagayan tulad na ang sinabi niya na kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas na mababasa sa Titus 1:4. At gayon din ang sinabi niya sa sulat niya sa mga taga-Ephesians na purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa sa Ephesians 1:3. Sa makatuwid, ang kinikilalang Diyos nila ay ang Diyos at Ama ni Kristo. Gayon din si Apostol Pedro na sinabi niya na purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa sa 1 Pedro 1:3. Malilaw ang tinanggap nilang aral at turo mula sa ating Panginoong Yesus na sinabi sa kanya sa mga lagad na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos na mababasa sa 1:20-17. Sa makatwid kung sino ang Ama ni Kristo ay siyang kinikilalang Ama ng mga apostol at gayon din kung sino ang Diyos ni Kristo ay siya rin ang Diyos ng mga apostol. Kaya malilaw ang turo ng mga apostol na mababasa sa 1 Timoteo 2:5 ng New King James Version. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung patuloy mong paniniwalaan na Diyos si Kristo, sino ngayon ang taong magiging tagapamagitan mo sa Diyos mong si Kristo? Malinaw ang sinabi ng tagapamagitan sa Diyos sa mga tao ay taong si Jesucristo. Kung hanggang ngayon ay naniniwala ka na si Jesucristo ay siya rin ang kinikilala mong Diyos, ay mababaliwala lamang lahat ng iyong pananampalataya sapagkat salungat ang iyong paniniwala sa aral at turo ni Jesus. Sana po lubos niyong napakinabangan ang summary ng video natin ito para sa 10 batayang talata na maling pagkaunawa ng Diyos si Kristo. At sana nakatulong sa inyo kung alin ang tamang aral o mali para hindi po tayo maligaw pagkus makarating tayo sa katotohanan at makamit ang buhay na walang hanggan. Kung may mga tanong o comment po kayo, pag-comment na lang po sa ating comment section. Sana po pag-isuportahan na lang po ang aking channel. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat pong muli. Please subscribe.